And hello guys and welcome back sa Usapang Kanto with One Talk PH. Welcome back sa ating YouTube channel mga kapatid. So eto na nga mga kababayan, nako, Kiko Barsaga mga kapatid, tuluyan na pong nabaliw. Nananawagan ngayon mga kababayan ng civil war itong si Kiko Barsaga laban sa Republika ng Pilipinas. Sa kanyang huling video kasi mga kapatid na pinablish sa kanyang Facebook account, hinikayat niya po mga kababayan ang mga taga Visayas at Mindanao na makiisa mga kapatid di umano sa kanilang layunin at hangarin na bumuo ng makabagong gobyerno na kung saan mga kababayan bubuuhin po ito ng Visayas at Mindanao. And eto lang mga kapatid, para po maisakatuparan itong kanilang hangarin mga kababayan na bumuo ng makabagong gobyerno, kailangan po nilang makipagdigmaan sa Republika ng Pilipinas. Mga kapatid, ito po ay pananawagan ng civil war. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kapatid, panoorin muna natin itong bidyong ito ni Kiko Barsaga. My fellow citizens, corruption has killed the people of Cebu. The national government has stolen too much from the people. First, it was only money and our national pride, but now we have reached the point where our corrupt politicians are directly taking human lives as well. There is no more hope for the Marcos administration. Our president steals and parties while our citizens suffer and drown, which is why, alongside Mindanao, I will call upon the people of Cebu and the rest of Visayas to join our calls for secession. Instead of having your taxes and natural resources exploited by the elites of the National Capital Region, let us instead create an independent government that truly acts in service to the people. Let us create a future for Visayas and Mindanao that is decided by their own people, rather than one dictated by Marcos and his political allies. Join us in making a better government. So yun mga kababayan, pinapaniwala nila mga kapatid ang mga taga Visayas at Mindanao na wala na pong kwenta ang gobyerno natin ngayon. Wala na daw pag-asa ang gobyerno ni Marcos mga kapatid. Mga kababayan, kung mahina po ang utak mo, no, talagang maniniwala ka dito mga kapatid sa sinasabing ito ni Kiko Barsaga. Pero mga kababayan, kung i-analyze po nating mabuti mga kapatid, ginagamit po nilang propaganda no itong mga disaster na nangyayari ngayon sa ating bansa mga kapatid para malinlang ang utak ng ating mga kababayan from Visayas and Mindanao. Nang sa ganun mga kababayan, no, mahikayat nila itong makiisa sa kanilang layunin na i-separate mga kapatid ang Visayas at Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ganito po ang kanilang ginagawa ngayong estratehiya mga kababayan. And para sa mga hindi po nakakaintindi mga kapatid, ito po ay propaganda ng bansang China. Pinapaniwala nila mga kababayan na hopeless na po ang gobyerno ni PBBM mga kapatid. Nang sa ganon mga kababayan, masakop nila ang Visayas at Mindanao. Tandaan nyo mga kapatid, na itong kampo nila Barsaga, itong kampo nila Duterte ay isa pong maka-China. Funded by China po mga kababayan, itong grupo na ito nila Duterte. Tandaan nyo rin mga kababayan na ito din po ang nangyari mga kapatid sa bansang China noon. Ito po ang dahilan mga kababayan kung bakit na-separate ang Taiwan mga kapatid sa mainland China. Dahil po mga kababayan sa mga komunistang grupo nila Mao Zedong dati mga kapatid, no, nagdeklara po sila ng civil war mga kababayan laban sa Republika ng China. Na kung saan mga kapatid natalo po mga kababayan ang Republika ng China, kaya mga kapatid naging People's Republic po ito ngayon ng China. Magkaiba po yan mga kababayan, ang Republika ng China, ang Republic of China at itong People's Republic of China mga kapatid ay magkaiba pong gobyerno yan. Ang Taiwan mga kababayan ay under po yan sa Republic of China. Samantalang itong mainland China mga kapatid ay under po yan sa People's Republic of China na pinamumunuan po ng komunistang grupo
nila Xi Jinping, mga kababayan. Ngayon mga kabatid, sa mga hindi nakakaintindi dito sa panawagang ito ni Kiko Barsaga, ito din po yung sinusundang pattern ngayon mga kababayan nila Kiko Barsaga, mga kabatid, para po tuluyan nilang maibigay or mapasailalim sa kapangyarihan ng China, mga kababayan, itong Visayas at Mindanao sa pamamagitan, mga kabatid, sa kanilang propaganda na bubuo di umano ng makabagong gobyerno na kung saan, mga kababayan, bubuuhin po ito ng Visayas at Mindanao. Mga kabatid, ito po ay simpleng step, mga kababayan, ng bansang China para masakop, mga kabatid, ang bansang Pilipinas. Dapat, mga kababayan, dapat po dito aksyonan po ito ng ating gobyerno. Hindi na po ito, mga kabatid, usapang lokal, mga kababayan. Hindi na po ito usapang politika, mga kababayan, dito sa loob ng ating bansa. Ito po ay simpleng pananakop na, mga kababayan, ng bansang China sa ating bansa. Ginagamit nila, mga kababayan, itong grupo nila Duterte, ginagamit nila itong si Kiko Barsaga, mga kababayan, para linlangin ang mga Pilipino at paniwalain, mga kabatid, na sa kanilang gobyernong bubuuhin, mga kababayan, ay pantay-pantay po ang mga Pilipino at maayos di umano ang gobyerno, mga kabatid, na kanilang bubuuhin, hindi katulad dito ngayon sa kasalukuyang gobyerno ng ating bansa. Delikado to, mga kabatid, lalo na't marami po sa ating mga kababayan from Visayas at Mindanao ay mga illiterate. Literal, mga kababayan, bakit ko nasabi yan, mga kabatid? Saan po ba may pinakamalaking porsyento itong mga supporters ni former President Duterte? Saan ba, mga kababayan? Hindi po ba sa Mindanao? Hindi po ba sa Visayas, mga kabatid? Diyan po may maraming DDS, mga kababayan, na kung saan isang indikasyon po yan na marami pong illiterate, mga kabatid, sa Visayas at Mindanao. Hindi ko po nila lahat, mga kabatid, disclaimer lang, hindi ko po nila lahat. Pero ang pinakamalaking porsyento, mga kababayan, ng illiterate sa ating bansa ay sa Visayas at Mindanao po talaga, mga kabatid. Pero inyo, kung hindi pa sila mga illiterate, sasambahin ba nila, mga kababayan, ang karton na may itsura ni Digong? Diyan pa lang, mga kababayan, masusukat na po natin kung gaano katanga-tanga at gaano kawalang utak, mga kabatid, itong mga kababayan natin from Visayas at Mindanao. Kaya, mga kababayan, sinasamantala po ito ngayon, nitong grupo nila Duterte. Sinasamantala po ito ngayon, mga kabatid, nitong ni Kiko Barsaga. Sinasamantala nila ang kahinaan ng utak ng ating mga kababayan from Visayas at Mindanao, mga kabatid, nang sa ganon magampanan nila itong kanilang tungkulin sa bansang China. Hindi na po ito usapang politika dito sa ating bansa, mga kababayan. Ito po ay usapan na po ng pananakop, mga kabatid, ng China sa ating teritoryo. Biruin nyo, mga kababayan, Visayas at Mindanao na po ang tinatarget ng bansang China ngayon. Kasi panigurado, mga kabatid, kapag naisakatuparan, itong panawagan nila Kiko Barsaga, mga kababayan, ang magpupondo po talaga niyan ay ang bansang China. Ano pat naging pro-China sila, mga kabatid, kung hindi lang din naman nila isasubmit sa kapangyarihan ng China ang Visayas at Mindanao. Di ba, mga kababayan? Kaya dapat, mga kabatid, aksyonan po ito ng ating gobyerno. Inciting to sedition na po ito, mga kababayan, itong ginagawa ngayon ni Kiko Barsaga. At para sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan, ito pong si Kiko Barsaga, mga kabatid, ay may sakit po talaga ito sa utak. Isa po itong dating kriminal, mga kababayan. Halongkatin niyo po ang record nito, mga kabatid. Meron na po itong ginawang krimen dati. Literal, mga kabatid, ito, maghalungkat kayo sa Facebook, makikita nyo yung dating record nitong ni Kiko Barsaga. Wala naman po itong alam, mga kababayan, sa pamamalakad sa gobyerno. Kanya nga lang, mga kabatid, dahil sa sobrang pressure, kasi sobrang laki po yata ang binaya dito ng China sa kanya, mga kababayan, kailangan po talaga niyang gampanan itong kanyang mga tungkulin, mga kabatid, sa grupo ni Duterte. Siya po ang number 1 propagandista ngayon, mga kababayan, ng bansang China dito sa Pilipinas.
Kasi ang target nila dito mga kabatid, no? Bakit si Kiko Barsaga? Ang target kasi nila mga kababayan ay yung mga Gen Z. Oh, yung mga kabataan ngayon, ang target nilang lasunin ang utak, mga kabatid. Dahil kung titignan natin mga kababayan, no, halos po lahat ng mga botante natin ngayon mga kabatid ay mga kabataan na po. No, iilan na lang yung mga matatanda mga kababayan. May ang pinaka malaking porsyento ng mga botante natin ngayon, kung hindi nagkakamali, ano, base sa huling survey, ay itong mga Gen Z mga kabatid. Kaya ngayon, ito ang tinatarget mga kababayan nitong China, no, para mabilis nilang masakop ang bansang Pilipinas. Ginamit nila si Barsaga mga kabatid na isang Gen Z din, ginamit nila si Barsaga para mas madaling makakonect ito sa publiko. Oh, mga kababayan, uulitin ko, para maisakatuparan mga kapatid itong kanilang layunin at hangarin na i-separate ang Mindanao sa Pilipinas, i-separate ang Visayas sa Pilipinas mga kababayan, kailangan pong dumaan ito ng civil war. Ayaw natin ng digmaan mga kababayan kung tutuusin, di ba? Ayaw natin na makipagdigmaan tayo sa bansang China, pero mga kabatid, mas magiging madugo itong civil war na ito pag ito po ay nangyari mga kababayan, dahil kailangan po talaga nilang makipagdigmaan sa ating gobyerno para lang makuha nila ang Visayas at Mindanao. Katulad din to mga kababayan, kaya nasabi ko sa inyo, katulad din po ito sa nangyari, no, sa China at sa bansang Taiwan, na kung saan mga kabatid dumaan po sila sa napakahabang civil war. Ilang taon ang dumaan mga kababayan bago natapos yung civil war mga kabatid. At nung matapos ang civil war, natalo po mga kababayan ang dating gobyerno ng China, which is ito nga po yung gobyerno ngayon na nagpapatakbo mga kabatid sa bansang Taiwan. Oh, dapat ang gobyerno, no, ipadakip na itong si Barsaga mga kababayan, dahil hindi na po biro itong kanyang ginagawa ngayon. Nilalaso niya ang utak ng mga Pilipino mga kabatid. Pinapaniwala nilang hopeless ang gobyerno natin, nang sa ganon mga kababayan, makuha nila ang saloobin ng ating mga kababayan from Visayas and Mindanao. Hanggang dito na lang mga kababayan. Huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-comment na rin kayo dyan mga kapatid ng inyong mga opinion. No, and huwag kalimutan mga kababayan na i-share din po ang ating video, no, for awareness po mga kapatid. Hanggang dito na lang. Adios.